Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Okay? So, mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, siya yung open for personal reading. Ako, pag mag-open ako, i-announce ko yun dun sa aking Facebook page. Make sure na naka-follow ka doon kasi doon ako mag-announce. Okay? And, of course, if you want to check yung mga products namin, like yung mga nandiyan sa likod ko, you might want to check it out. Doon po yan makikita sa aming TikTok shop, which is Unipree. So dapat naka-follow din kayo sa ating TikTok. May mga ina-upload din ako doon mga video from time to time. So, para ma-update ka sa mga bagong uploads, follow mo rin ako doon. Yeah. So, let's start your reading. Para sa mga gusto mag-suggest kung ano yung gusto mong makita dito sa screen. Sorry, hindi kami open sa suggestion. Gagawin namin kung ano reading. Sinasabi ko namin kasi I have my spirit guides, my angel guides with me. So, gagawin namin kung ano yung gusto namin gawing reading, okay? Kung nakikita mo yung mukha ko, there are times na ang nakikita mo yung table or yung cards, then yun yung feel namin gawing reading. Kung nakikita mo yung mukha ko ngayon, ito yung gusto kong gawing reading, okay? So kami ang masusunod kung anong reading ang gusto namin. Bahala ka na kung ayaw mo manood ng ganitong klaseng reading, pwede ka mag-next video. Okay, let's start. And i-spread lang natin ng positivity dyan sa comment section. Heart, smileys. Okay, any comment basta positive will do. Let's start your reading. What we have here for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Okay. The Devil is here. The Eight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn energy. Taurus, Virgo, Capricorn. Nakakita ko dito ng mga, I don't know kung ang ugali mo ba parang, like, sinasabihan ka na para kang maldita, or babae man or lalaki, or suplado, ganyan. Or madalas kang masabihan ng mataray, or ang tingin nila sa'yo, mataray, tingin nila sa'yo is that you are someone na parang hindi madaling ka-vibes or madaling kausap. But, pagdating sa family, you are the Eight of Wands, you are someone na parang kabaliktaran naman pagdating sa pamilya ang masasabi nila sa'yo. The way I see this, mabait ka sa pamilya mo, matulungin, mapagbigay with the Six of Pentacles. Hanggat kaya mo ibigay, bibigay mo yan. Mapagbigay ka. Minsan kahit wala nang kapalit, ibibigay mo pa. 'Di ba? You are that kind of person. And, tingin lang nila na mataray ka, but you are really not. Hindi. 'Di ba? Masyado lang silang judgmental. You are a Libra. 'Di ba? So, mabait ka. Maybe your looks, sometimes, yun yung nakakadagdag kung bakit ganun ang tingin nila sa'yo. Connection na connect mo, you do have here the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Ten of Cups, the Judgment, something ended sa inyo nito person na to. I feel like itong person na to gusto siya ng pamilya mo, the Ten of Swords, the Nine of Swords, pero nagkaroon ng problema. Pwedeng gusto siya ng pamilya mo, gusto rin ikaw ng pamilya niya, like may ganong connection. And the Judgment is here, so malaki pa ang naging factor nitong the Judgment, which is pwede nagkaroon ka ng huge awakening, spiritual awakening with the help of this person, di ba? And the Knight of Pentacles, pwedeng may something na naging dahilan na kung bakit na materialize yung connection ninyo. I feel like yung iba sa inyo nagkaroon ng partnership, relationship, na pwedeng may usaping pera dito, or nagbigay ng happiness sa'yo. Pwedeng kaya ka na-develop dito sa person na to because of, usapin regarding sa pera. Like, nakatulong. Hindi naman sabihin na natin,
minahal mo yung taong to because of money. But it's just that nakatulong yung partnership, yung connection, or yung pag-uusap ninyo regarding sa pera para ma-develop yung feelings or emotions mo para sa kanya. Wait lang guys, ayos lang ako upo. Okay. Emotions ninyo dalawang ng person na ito. Emotions ninyo sa isa't isa. The Lovers is here. Mahal mo itong taon to. Lalo na kung nagkaroon ng partnership relationship sa inyo, the Lovers, Gemini energy, and you feel like parang komportable or okay ka na sa connection ninyo. The Ten of Wands is here. I mean, nakikita natin dito na may mga bagay kang ginawa. Or, like medyo umasa ka na rin sa connection. You know what I mean? Umasa ka na sa connection na ito. And for some of you, you're hoping na bumalik itong taong ito para makipagtulungan ulit siya sa'yo. Mag-travel siya, makipag-communicate siya, whatsoever. You really do value this person. Mahalaga siya sa'yo. Hindi mo siya kayang basta bitawan, iwan, or itapon lahat ng kung ano man ang naging connection, memory mo sa kanya. Anong emotion nitong taong ito for you? Page of Cups. This person really do likes you. Gusto ka niya, mahal ka niya. Gusto niya rin makipag-reconcile. Actually, this person, hindi ako I mean, lalo na I'm not saying all of you. But guys, wait lang, parang namamalat yata yung mukha ko. Never mind. Yeah. Nakakita tayo dito ng lalo na kung naging maganda naman yung connection ninyo or nag-end yung connection ninyo na okay naman. You know what I mean? Hindi ako magtataka kung one day bigla na lang bumalik tong person na to or one time bigla siya magparamdam sa'yo. Because this person gusto ka niya, mahal ka niya. It's just that dalawa kasi nakukuha kong connection Ito. Some of you, this is a person in the past na pwedeng bumalik magparamdam, maybe may kinalaman sa child or something na may kinalaman sa family, things like that. Yung iba naman sa inyo, if this is a new person, nakakita tayo ng reconciliation pero nagiging maingat itong person na to kasi ayaw niya lumabas na masama dito sa connection na to. Right? Definitely there's friendship. Yun yung mahirap tanggalin yung friendship. Lalo na kung naging magkaibigan niya kayo ng person na to. So, yun yung mahirap kalimutan. So, what will happen in the near future for the both of you? Na Temperance. Guys, nakalagay dito, you're still waiting. Pero I highly suggest huwag ka mag-wait sa person na to. Kung darating. Kung hindi. Just focus dito sa buhay mo. The Seven of Coins. Hindi mo maaabot yung pangarap mo or gusto mong mangyari pagdating sa finances mo kung wala kang gagawin. I feel like you really have to do something about something na nasa isip mo ngayon, maaabot mo, magagawa mo yon kung aaksyonan mo. Kasi, like, diba, pag sinabi sa'yo swerte ka, ganito ganyan, kailangan mo pa rin ng kilos doon Diba, wag kang basta mag-ano ng swerte lang. Of course, nandun na yung swerte ka, the additional points na lang yun sa'yo. Gawin mo pa rin yung best mo para ma-achieve yung pangarap mo, yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Just do that, focus on that, and do what you do best, yun lang. Huwag kang maghintay sa taong to. Hindi naman sa sinabi kung wala kang mapapala sa kanya. It's just that, marami pang ibang bagay sa mundo na dapat bigyan ng atensyon, pahalagahan, or pagtuunan ng pansin kaysa itong taong ito, di ba?
Yeah, focus on this. Eight of coins, this is you, focusing on career, money. I-balance mo yung buhay mo, yung career mo, and yung happiness mo. Kung masyado ka ng career, make sure na you will give yourself time para i-enjoy naman ang buhay. You know, travel, enjoy, enjoy life. And pagdating sa person in the past, 10 of coins is here. Wala tayong nakikitang message dito actually. Pagdating sa past person, wala. Why? The 10 of coins, this is you focusing on money. 4 of swords, wala kang dapat gawin regarding sa past mo. Ang sinasabi lang sa'yo po ulit-ulit dito, mag-focus ka sa finances mo, sa career mo, sa pera mo. The world is here. Be open sa kung anong ibibigay sa'yo ng universe. Kung hindi binigay pa sa'yo si past or hindi niya binalik si past sa'yo, ibig sabihin, hindi yan ang gusto niya para sa'yo. Okay? Ibig sabihin, hindi pa ito ang tamang time. Ibig sabihin, mag-focus ka muna sa mga bagay, ideas na dumadating sa isip mo or na ilalagay sa isip mo. Like for some of you, parang may naisip ka negosyo, maybe you need to focus on that. Focus on the creativity, talents na meron ka, paano yun madedevelop, and paano yun magagamit para to earn more sources of income or more money. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.